Senator Marcoleta. Yari, mga kababayan ko, kay COMELEC Chairman Garcia. Tambak-tambak na kaso ni Marcoleta ang kanyang sasaluhin. Mga kababayan ko. Ito, pasadahan lang natin kasi napapanahon eh. Panoorin nyo itong video na to. Tambak ang kaso ni Senator Marcoleta dito. Panoorin nyo to. Posibleng maharap sa patong-patong na kaso si Senador Rodante Marcoleta matapos hindi magtugma ang kanyang SALN at SOSE sa nagdaang 2025 midterms election. Yan ang sentro ng balita ni Bien Manalo. Maghahaina ng show cause order ang Commission on Elections o COMELEC laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito'y dahil sa hindi pagkakatugma umano ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE sa nagdaang 2025 midterm elections. Sa ulat ng COMELEC, lumalabas na nasa 112 million pesos ang nagastos ng senador sa kampanya. Mas mataas ito sa halos 52 million pesos na idineklara niya sa kanyang SALN. Ano ba ang paliwanag? Ano ang nakitang kadahilanan? At titignan natin, babalansin natin yung mga presentang ebidensya as against sa hawak namin dokumento, katulad din ng mga iba kung talagang dapat ba kami mag-file ng kaso o iset aside na lang sapagkat wala naman palang panggagaling ang kaso yung alingas-ngas na ito. Nako, mga kababayan. Alam mo kung ako kay Senator Marcoleta, sabihin ko lang Ako, maging tapat ka sa taong bayan kasi. 'Di ba? Maging tapat ka sa taong bayan. No? Kasi pag hindi ka naging tapat sa taong bayan, Senator Marcoleta, kawawa kami Pilipino. Biro mo diyan pa lang, kinamumuhian ka na. Diyan pa lang nabibuisit na sa taong bayan. Paano pa sa susunod na eleksyon, mananalo ka pa ba? Wanag naman ni Marcoleta sa isang panayam, hiniling aniya ng ilang nag-donate sa kanyang kampanya na itago ang kanilang pagkakakilanlan kaya hindi na niya isinama mga ito sa kanyang SOSE. Alam mo, napapaisip ako kay Marcoleta. Siguro may mga nag-donate dito na malalaking tao na involved ngayon. No? Tingin mo, no? Tingin nyo, ganun din ba kayo? Ang tingin ko, ganun mga kababayan ko eh. Parang possible na may nag-donate dito ng mga tao, mga kababayan ko na may connection sa gobyerno. Oh, mga kababayan. Even Secretary Larry Gadon hindi niya alam kung paano nanalo si Marcoleta Bakit? Hindi niya alam talaga, kahit hindi niya alam. Why, mga kababayan ko? Kasi kahit sa magpunta, hindi siya kilala. Mga kapatid. Oh, hindi siya kilala. Mga kababayan. Pero sabi naman ng poll body, dapat malinaw na nakatala sa SOSE ang lahat ng pinagmulan ng kontribusyon sa pangangampanya ng mga kandidato. Correct. Dapat siya dinideklara lahat, inilalatag lahat, para alam din. Kasi ano pang purpose ng publication? Ano pang purpose ng pagsasabit sa amin? Ano pang purpose ng pag-oath o pagpanunumpa kung meron din lang naman tayo hindi ilalagay doon? Alam mo sa akin lang yung mga kapitan, mga kababayan ko, laging naiipit sa SOSE. Sa SALN. Naiipit sila, lagi sila naki-question. Pero itong si Marcoleta, mga kababayan ko, dapat din kasuhan. Ito ang COMELEC Chairman George Garcia. Hinahamon kita. Kung ang mga kongresista, mayor, governor, bukal, board member, konsehal, kagawad, hanggang kapitan, kapag hindi nagdeklara ng tamang SALN o SOSE, natatanggal sa posisyon. Sige nga, Chairman George, patanggal nyo nga yan si Marcoleta, kasuhan nyo nga. Hindi, so totoo lang mga kababayan ko, seryoso ko. Sinasabi ko. Kasi dapat talagang makasuhan, mga kababayan ko. Unfair doon sa iba. Unfair naman doon sa mga tao na hindi nakakasuhan, mga kababayan ko. Kaya nga hamon ko kay Chairman George Garcia, kung talaga ang ating COMELEC ay patas, sige nga ho, kasuhan nyo nga ho yan. Kasi pag nakasuhan nyo ho yan, papalakpakan ko kayo dito. Oo, kauna-unahan senador yan na makakasuhan, mga kababayan. Please don't forget to like this streaming Paki-like po mga itong video na to. I-like nyo po mga kababayan ko nang sa ganun ay umabot po sa mga kababayan natin. Diba? Tama ba ako? Sino nakaranas nun?
Yung iba, kinakasuhan pa yung mga kapitan. Nagkamali lang ng paglalagay ng sose. 'Di ba? Kinasuhan pa. Pero ito, senador, mga kababayan ko 51 billion ng pera. Ang campaign, halos umabot ng almost, ang laki. 100 plus. So, gusto namin makita at para lang din maging basehan namin sa mga susunod na undertaking ng pagsasabit ng SOSE kung ano pa yung dapat na i-adjust. Ayoko kasi ng puro papogi lang sa gobyerno Gusto ko yung may trabaho, gumagalaw. Commission on Elections. Maaring maharap sa election offense, perjury at falsification of public documents. Perjury, falsification of public documents. Sakaling mapatunayang may paglabag nga ang senadora. Samantala, nakatakda namang maglabas ng resolusyon ang komisyon sa mga susunod na linggo sa issue ng pagtanggap umano ng donasyon ni Senador Chis Escudero. Isa pa yan, di ba? Kailangan, Chairman George, kakatoking kita. Kasi tinututukan ko yung ginagawa mo, Chairman George. Gusto ko makasuhan mo yung mga yan. Kasi para maging patas naman ng ating COMELEC, sabi ko nga, yung mga maliliit na barangay, kinakasuhan yan pa kaya. Mula kay Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Center Waste Construction na isa sa mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Po kasi a case of first impression. Ano po ibig sabihin ng case of first impression? Wala pa po kasing ruling before. Wala pang interpretation before kahit ang Korte Suprema sa bagay na yan. Therefore, it is an open... So, ibig sabihin ng Korte Suprema nagkakaproblema kay Chis Escudero, kailangan maglabas ng Korte Suprema ng batas. Ng ruling. Good question. It is a question of law. Kahit po siguro ordinaryong mamamayan natin, kahit nga po mga abogado na, kahit yung napakatatalino na sa academe, sa legal, magkakaiba pa rin ang interpretasyon sa isang provision ng batas. Lalo pat hindi pa settled. Hinihintay din ng COMELEC ang paliwanag ng 27 kontratistang nag-donate umano sa mga kandidato noong 2022 elections. Malinaw kasi na maring ipinagbabawal sa batas ang pagbibigay ng donasyon ng mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno sa mga tumatakbong kandidato para maiwasan ang tinatawag na conflict of interest. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ako nagtataka lang ako, mga kababayan ko. I'm worrying right now, mga kababayan. Kasi I don't know what happened I remember kung bakit nanalo yung mga yan. Hindi yan for fame lang for advertisement Pero if we look back, Chairman George, na-check mo ba ang Miro kung kanino? May balita kasi ako sa mga diskaya yan. So possible na may naglalaro ata dito. But that's my hoax, guys. Thinking ko lang yun. Pumasok lang sa isip ko bigla. Pero ang tinitig ng composition dito is paano mo to kakasuhan tong mga to. Gusto ko maging patas ka ayokong may kinikilingan ka. Ayoko yung hanggang sa public mukha kang matapang. Alam mo yun? Sa publiko, ang galing mo. Sa interview, bibo ka. Pero yung mga ganitong kaso, let's set aside Chis Escudero for the meantime. But, focus tayo kay Marcoleta. Si Marcoleta na lumabag sa batas na parehas din ng mga gobernador. Si George E.R. Ejercito, mga kababayan, sumobra mga kababayan ko sa paggamit ng pondo. Sabihin natin na 100,000 lang. Napababa bilang gobernador. Overspending. 'Di ba? Tapos itong si Marcoleta na hindi nagdeklara ng tamang salin, na parang tayo niloloko, parang walang nangyayari. 'Di ba mga kababayan ko? So ano kailangan natin gawin? Katukin ka George, Chairman George Garcia. Kaya kita kinakatok. Kaya kita gustong tanungin. Hindi nga lang sa person, but in content, in public way. In public information. In public information. Kaya gusto ko tanong. 'Di ba? Mga kababayan ko,
Kasi kung yung mga kapitan nga dito sa amin natatanggal overspending eh. Hindi tamang pagdideklara ng SALN. 'Di ba? Siguro naman ito may grounds tayo. Pwede mong papasibak to bilang senador. Tama? Ako hindi ako takot kung anong sekta kinakaaniban yan. Pero for the sake of the Filipino people, para sa batas, gagawin ko yon. Kasi naniniwala ako sa trabaho ko. Right? Kasi kung ikaw nagtatrabaho ka sa gobyerno, pagiging patas mo, kailangan wala kang kinikilingan eh. Hindi mo kailangan protektahan. Ako, di naman ako public official eh. I am a supporter. Pero kaya kong mga lampag na mga opisina. Diba? Kaya kong kumatok sa opisina ninyo. Kaya ko kayong pagsabihan dito. For the sake of the Filipino people, Chairman George Garcia, wag tayo puro pabibo sa TV. Pailan mo ng kaso. Yun ang gusto ng taong bayan. Yun din ang gustong makita ng taong bayan sa pagiging patas, makatarungan ng batas. Alam na natin kay Chis Escudero, wala talaga yon. Mahirap makasuhan. Pero itong kay Marcoleta, ang daming grounds. Pera na lang kung nagbubulag-bulagang ka. Yun lang ang tanong ko. Kaya, Chairman George, aksyonan niyo po ito para sa taong bayan. Hindi po para lamang sa Pilipino. Marami naniniwala sa respeto sa COMELEC. Yun lang po, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.